Hello, ako po si Precious Cruz and I am a financial advisor, wife to AC Cruz, and a caregiver not by profession but by situation. Since ako po ay isang leader sa isang church, may passion and purpose po talaga is to lead, okay, and mentor the younger generation. My passion po is to inspire and empower them to really live and embrace their purpose of honoring God in the season they are in. Gusto ko actually maging teacher kasi yun yung gusto din ng mga classmates ko, ng mga friends ko, and mga typical na gusto ng mga bata yan, di ba, yung maging teacher. So wala talagang specific na kung ano yung pangarap na gusto ko nung bata ako. Basta ang alam ko lang noon, kailangan ko mag-aral, kailangan ko makatapos kasi binibigyan ako ng baon. Okay, graduate po ako ng Communication Arts, Proficiency in Advertising and Public Relations. So, 2019, pumarap kami sa isang big challenge sa buhay. So, yung mother ko po, na-stroke siya 3 times. So, monthly nasa ICU kami. 3 buwan na labas-pasok kami sa ICU. And it come to the point na parang gumuho lahat. Lahat ng plans, ng dreams ko na came to the point na kailangan ko pong mag-resign sa work ko and be a full-time caregiver. 2019, kinasal po ako noon, and it's hard for me na isipin kung okay lang ba sa husband ko na mag-resign ako. Pero dahil mabuti si Lord, binigyan niya po ako ng mabait na asawa na mahal ako at ang nanay ko. And thankful din po kami sa support system na binibigay po ng family and friends. And isa po sa turning point ko kung bakit din lumawak yung perspective ko, it's because of this challenge na na-encounter ko po. And I believe po, God uses situation in our life, diba, for us to have a wider view of who He is. Diba, mas naintindihan ko po na si Lord pala yung the best in providing, diba, providing for us, loving us, and taking good care of us. So, dahil work from home po, ini-enjoy ko ang pagiging caregiver and giving care to my clients, of course. So, sa morning, first at hand, syempre nagtitinky tayo kay Lord, nagpapasalamat ako. Umaga pa lang, sa buong araw na gagawin niya. So, as a caregiver, sa morning, routine ko po yung paliguan ko po si nanay. Feeding, of course, need niya ng meds, inaalagaan po talaga namin siya sa good hygiene, ganyan, kasi mahalaga po sa mga bedridden na malinis, 'di ba? Malinis sila palagi para talagang walang bed sores at mas maginhawa po sa kanila 'yon. So after nun, after lunch, 'di ba, if may clients po ako na need ng service, actually kahit morning, pag may mga clients na nagme-message, yun, nire-replyan ko naman po. Then I will do it, yung mga servicing sa clients, or client servicing, I can do it online naman. Para naman sa teammates na handle ko, kasi nag-handle na po ako ng isang team, kapag may mga need ng discussion, we can do it online sa comfort din ng mga bahay namin. So I do prospecting, chat, social media posting, and yun, educating others about the insurance and investment. So talagang minamaximize namin yung social media. So, bilang isang FA, hindi pwede na secret agent ka. So, dapat alam mo and alam mo sa sarili mo yung importance ng ginagawa mo. So, dahil doon, mamamaximize mo talaga yung social media. 'Di ba, yung mga platform na media platforms, 'di ba, online platforms. Kasi pag hindi mo alam yung halaga ng ginagawa mo, hindi ka magiging passionate on what you are doing. Hindi mo alam yung purpose na baka makaka-help din pala to sa kanila, 'di ba? Kaya we do prospecting. Yan yung mga typical days sa profession ng isang FA. Of course, meron ding mga presentations, may mga learning sessions, may mga mind setting, goal setting. So yun, as you add value to yourself, so mas magiging effective din tayo na makapag-add value sa iba.
First job ko po kasi ay isa po akong production assistant sa DZAS FEBC Radio. So malaki yung natulong nito sa akin, how will I communicate to different people para maboost yung confidence ko. And at first talaga sobrang mahihain po ako. Parang kahit pagsagot sa telepono, nahihiya ako. Then, eto, na-develop ako dito kasi ang pagiging production assistant po doon is malawak. Ang dami mong matututunan, ang dami mong makukuhang tips mula doon sa mga makakatrabaho mo doon sa DZAS FEBC. Then, yun nga, after 5 years, nag-explore po ako sa insurance industry, sa supervisory level po, and naging preparation din yun para mas mapalawak yung understanding ko dun sa insurance, 'di ba? Hindi ko naman akalain na preparations na pala yun, 'di ba? Parang ni-ready ako, how will I talk to people, different people, tapos insurance, na may purpose pala yung bawat dinadaanan natin sa buhay, no? And ayun nga, kailangan kong mag-resign dahil kailangan ko nang mag-alaga sa mother ko. So, tinaas naman dito ni Lord yung empathy ko dahil hindi biro po maging caregiver. Pero, alam niyo po, nakita ko po dito yung opportunity. Kaya pala, mas naging meaningful din ang connections ko with people dahil mas naintindihan ko yung buhay. Na ngayon, dito sa career and profession na ginagalawan ko, iyon pala yung mga ingredients na mahalaga. 'Di ba? We are clients before and believer po kami ng insurance talaga and investment. So, inalagaan po kami ng financial advisor namin and nakita namin how important and how money works for us. Then eventually, dahil nakita namin that our money grows, sabi ko sa FA, kung magandang malaman din to ng mga friends ko. So, sabi ko sa kanya, mag-refer na lang ako sa'yo at ganyan. Tapos doon na-discuss niya sa akin na pwede ko rin palang gawin yung ginagawa niya kahit na nasa bahay lang ako. At first, marami akong I thought. Yung mga akala ko hindi ko kaya, akala ko hindi ko akalain na makapagsasabay ko pala yung pagiging caregiver, tapos isang wife, tapos ito may biglang career na pumasok, 'di ba? Pero yun, human as we are, binibigyan tayo ni Lord ng ability to adapt. 'Di ba? Adapt yung mga transitions, mga panibagong challenges, 'di ba? So yung comfort zone ko noon, kung ito lang, yan ini-expand yan ni Lord. So sa profession na to, lagi nating isipin na hindi lahat mag-oo sa'yo. And that is okay. 'Di ba? Kasi minsan, yan yung mga big challenges kapag ka na-reject ka. Lalo na nag-uumpisa ako as FA, pagka na-reject ako, parang feeling ko, may mali ba sa akin? Yung mga tipong gano'n, 'di ba? Pero sa profession na to, isa yan sa malaking challenge na dapat natin kaharapin. May mga taong hindi mag-oo sa'yo and that is totally okay. May mga panahon na hindi ka motivated. So, kailangan mo na mag-show up. Kailangan mo mas maging motivated, 'di ba? Kahit na may mga hindi nag-oo, 'di ba? And paano tayo magiging motivated sa times na feeling natin we are down, 'di ba? I-involve natin yung sarili natin to learn sa mga tao or leaders natin para ma-boost ulit yung confidence and lagi tayong mag-show up. Actually, everyone is welcome here. Okay, kahit na anong profession, as long as you are willing to learn, talk to more people as possible. Siguro, ang isa sa mga narinig ko na iniisip ng ibang tao, ito ay isang networking, pero hindi siya networking. Okay, yung iba iniisip na commissions lang yung habol niyan sa'yo, kaya gusto ka niyan maging kliyente. Pero hindi pa rin po. Working po as an financial advisor is a journey. Journeying with people po ito. Yung commission, yes, meron po yan. Pero yung commission po ay hindi po forever. Okay? Pero yung service po na i-offer namin sa inyo, habang buhay po yan. As your financial advisor, habang buhay po ang service po namin. We will be like a family to our clients. Okay, nakikita ko siya na career na pang matagalan. Actually, pang forever. Itong journey na to is forever with my client. Siguro kung magkakaroon ako ng ibang career, add-ons na lang siya.
So, sa pag-balance ng life, know your priorities. Hindi dahil kaya mong gawin, ay gagawin mo na, di ba? May mga dapat lang tayong hindian, may mga dapat tayong oohan. Kaya dapat you know your purpose para alam mo kung ano yung mga oohan mo at mga hihindian mo. So, paano na-achieve yung work-life balance with the demands of your profession? So, manage your time. 'Di ba? Lahat tayo pare-pares na may 24 hours. Ang magkakatalo lang dito, paano mo siya gagamitin ng may katalinuhan, 'di ba? Maganda you have calendar, checklist ng mga to-dos. Minsan maganda i-categorize mo, ito bang part na to is for my work, okay, job ba to sa ministry sa church, trabaho ba to dun sa teammates mo, sa workplace mo, o kung ano-ano pa, 'di ba? So, yun, dumating man tayo sa point na hindi naman natin nagagawa yung to-do list natin, 'di ba? Wag tayo masyadong ma-feel down, 'di ba? Balik tayo agad, 'di ba? Bawi tayo ulit. Okay, kasi pwede ka naman ulit mag-back on track 'di ba? And siguro dagdag ko na lang dun sa how you will achieve work-life balance, maganda rin po na meron tayong rest. Okay, i-honor din natin yung rest. Magandang may pahinga tayo, natutulog tayo ng maayos kasi pagka work ka ng work, 'di ba? Mapapagod ka, eventually magkakasakit, 'di ba? So, i-honor din natin yung resting time. Top 3 ko, since life is precious, kukunin ko na lang sa first 3 letter ng name ko, pre. Letter P is passionate. So, isa sa mga attitude or qualities na mahalaga na nakita ko para maging successful sa profession na to, kailangan passionate ka. Okay? You need to be passionate sa ginagawa mo. Kasi kapag walang passion, 'di ba, it would be easy na bitawan natin ano yung called to do, 'di ba? What you are called to do, madaling bitawan if hindi ka na passionate. Number 2 is R, resilient. Dapat in a relationship ka sa source ng joy, si God na nagde-develop sa atin ng hope and resilience, 'di ba? Yung faith natin kay God can be a source of hope and resilience, 'di ba? Kung kailangan mo resilience, okay, connect ka kay God. So magpo-provide doon ng strength to face challenges. Ma-overcome natin adversity and ma-maintain natin yung positive outlook sa buhay. Okay, sa dami po ng problema sa buhay, hindi mo pwedeng madaliin or hindi pwedeng madali ka mapatumba. Madaliin na dahil sa challenge na yan, madali ka na lang matumba, 'di ba? Kaya kailangan ma-develop po yung resilience sa atin and endurance. So, patapos na yung 2024, when you look back, ano ba yung mga challenge na lampasan ko na? Ano ba yung mga challenges na naitawid ko na? 'Di ba? Mahalaga 'yon. And 2025 will come, 'di ba? Meron na namang different problems 'yan. Malaki, maliit, ang importante will have different mindset. This time, kakayanin natin dahil we have God on our side. So we need to develop resilience. Number 3 is E. Enjoy the ride. Mahirap kapag hindi na po natin i-enjoy, 'di ba? Kasi along the way maraming mag-i-snatch nung joy sa mga ginagawa natin, 'di ba? Kaya aware ka dapat kahit hindi ganun pabor ang sitwasyon, dapat lagi nating naiisip, nothing will take my joy kasi yung true enjoyment natin comes from God and nothing will take that place in your heart. Don't lose hope. Okay, maganda na you find mentor na ililid ka to trust and have faith more in God, 'di ba? Hindi natin kailangan lumaban na mag-isa kasi we are limited, 'di ba? Konti lang yung kakayanan natin. Kailangan natin ng may mag-guide sa atin. Iko-connect tayo kay God, 'di ba? Iko-connect tayo sa mga tamang tao. Dapat purpose driven. And yun nga ang prayer ko lagi is makita si Jesus in everything that I do. Kasi mas magiging meaningful lahat eh. May wisdom na ibibigay sa'yo, may knowledge that comes from God, diba? Para mas maging wise tayo sa decisions natin. And lagi ko rin iniisip that Jesus above everything. Diba? Mapa-work man yan sa church, sa ministry,
sa family, Jesus above everything. Kasi sa lahat ng ginagawa ko, I see it as ministry. Sa pag-aalaga man yan ng mother ko, I see it as a ministry. So, do your job na ma-please si Lord, 'di ba? At, ayun nga, siya naman na magpo-provide what you need, 'di ba? Yung growth, yung need mo sa profession, yung kailangan mong growth sa profession, yung confidence, yun, ilagay lang natin yung confidence sa Diyos na siyang magpo-provide sa atin everything that we need. Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, hindi ka iiwan ng Diyos na half done. He will complete what He started. So, just keep the faith. Keep on. If you are looking for an income, purpose, travel, community, and recognition, go for it. But always remember, okay, tandaan po natin, hindi laging madali. You need to work out on it. Pray about it and let God lead you to the right people na magiging support system po natin, di ba? At of course, magiging pamilya yung turing sa atin. Pamilya yung turing sa'yo. So, kung gusto mo i-pursue, ang advice ko lang po is go for it, di ba? Wala namang masama kung magta-try tayo, di ba? And along the way, yung journey, find a mentor, find a person that will coach you, that will guide you dito sa journey na ito. So yun, pray about it and let God lead you to the right person or people.